pagiging fangirl ko po, nagdudulot po 'to sa'kin ng kasiyahan at entertainment. Kapag mag-phone po kasi ako, 'pag makita ko yung idol ko sa social media, like kinikilig po ako at parang nababaliw. Sa mundo ng kababaihang puno ng saya at kilig, may mga taong hindi lamang nila nasisilayan sa internet, kundi labis nila itong iniidolo. Noon pa man, nakatatak na sa isipan ng madla na ang pagiging babae ay isang tagahanga. Kapag may mga konserto sa ating bansa, ang mga kababaihan ay nasasabi na makita ang kanilang mga idolo. Sa bawat grupo ng kalalakihan, may mga babaeng hindi mapigilan ang kanilang sarili na dumumo, magwawala at humahagulgol. Ang ganitong mga galaw nila ay palaging sumusobra at humahanga sa mga aktong wala sa katwiran. Marami sa kanila na nag-uumapaw ang admirasyon at labis na obsesyon. Na ng pagiging fangirl, may mga babaeng tila nawawala sa sarili at hindi maintindihan. May ilan na hindi kayang pigilan ang pagtatali ng sarili sa idolo at ang pagkasawalang bahala ng sariling intelekt at dangal. Ako, si John Quismundo, ang tinig sa likod ng mga kwento, tagapagdala ng katotohanan at saksi sa sigaw ng kababaihan. Samahan niyo akong tuklasin ang ilang alternatibong pagtanaw sa mundo ng kababaihang paghanga. Halina't ating sulyapan ang fangirl. Dala ba ang kilig o kasalimutan? May mga paniniwala na ang pagiging babae ay inaasahang maging responsable at modelo. Ngunit sa paglipas ng panahon, may umusbong nakakaiba. Fangirl, ang tawag sa mga babaeng may iniidolo na grupo ng mga kalalakihan. Sila ang mga sumusuporta sa bawat lalaking may kakaibang dating. Sa modernong panahon ngayon, ang pagiging fangirl ay nananalaytay sa dugo ng bawat kababaihan. Bagaman may pagkakataon na ang obsesyon sa mga iniidolo ay may negatibong epekto sa bawat kababaihan. Ang pagiging lantad sa mga fanwork at sa interaksyong hinggil dito ay usapin ng kasarian at sexualidad na nakapaglulunsad ng pagbabasa ng fanfiction sa mas positibong perspektibo at pakikipag-ugnayan sa kapwang tagahangang hindi sumasandi sa umiiral na gender binary. Base sa malawakang obserbasyon ni Eve Blake 2020, Crazy to Psycho ang isa sa katangiang nakatatak sa bawat fangirl. Sa bawat like, comment at share ng bawat fangirl ay dito rin nabubuo ang paglobo ng tagahanga ng isang iniidolo. Sa simpleng pahayag, makikita natin na ang pagiging fangirl ay nagdudulot ng kasiyahan na hindi nila mapipigilan. Sa mundong puno ng pagbabago, ang pag-unawa ang siyang nagbibigay pagkakakilanlan sa identidad ng bawat kababaihan. Sapagkat ang pagiging fangirl ay dapat nilang kontrolin. Huwag nating hayaan na tayo mismo ang magpapalamon sa hindi makatuwirang gawin. Sa bawat babaeng may mga idolo, naway maging maingat sila sa kanilang mga galaw. Huwag nating hayaan na ang pagiging fangirl ang makakasira sa ating reputasyon. Isang paalala na ang bawat galaw natin ay may kaakibat na resultang makakabuti ba sa atin o hindi. Kaya tayong mga Pilipino, maging mapanuri tayo at huwag basta-basta magpadala sa ating emosyon na hindi nakakabuti.